speaking tongues. Mayroong mga church na hindi naniniwala na nagpapagaling ang Diyos. Mayroong church na pag nabasa lang, tapos na. At gagawa na ng sarili niyang kagustuhan. At nakalimutan ang binasa dito dahil walang pagtupad, walang pakikinig, walang pag-unawa. Can you imagine mga pinamahal na kapatid? Nung ako po ay nag-preach sa Canada, pansinin po natin, iba't ibang uri ng tao. Pansinin po natin. Iba't ibang uri po yan ng tao. Meron na, itim, puti, Pinoy, ganda, hindi ganda. Diba? So, yun po yun. Yun po yung naroroon. So, purihin ang Diyos isang katulad ko, tatayo ako doon. Siguro kung hindi ko pa kilala, hindi ko pa ako na nakikilala ang Diyos sa buhay ko, baka hindi ko kaya tumayo at ako'y nanaman. Amen? Ganito po tayo kadalasan. Bakit tayo may nervyos? Bakit tayo may nervyos ipahayag ang kaligtasan? Bakit may nervyos ipahayag ang katotohanan? Bakit may nervyos tayo ilantad ang mabubuting bagay o gospel o mabuting balita ng Diyos? Bakit po? Malinaw na malinaw po. Sa 2 Corinthians chapter 4, binulag ni Satanas tayo lahat. Ayaw ni Satanas na gawin natin ang mabubuting bagay. Ayaw ni Satanas ipahayag ang mabuting balita. Ay mas gusto ni Satanas na gumawa tayo ng mga bagay na hindi mabubuti, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Pansinin po natin. Alam niyo po mga kapatid na minamahal, nung habang gumagawa ang Diyos sa Canada, gumagawa din si Satanas sa nasubo. Sobrang merong kirot. Sobrang malaki pala, hindi lang maliit. Maliit na sugat sa puso ko o malaking kirot sa puso ko na gumawa, na ginawa ni Satanas sa nasubo o maaari sa pamilya ko o sa pamilya ng Jesus, our First Foundation Church. Pero mga kapatid na minamahal, bakit po ito ginawa ng Diyos? Ang saya-saya ko doon habang ipinahahayag ang gospel. Ang saya-saya ko doon na ang turo ng aming tatay ng Jesus, our First Foundation Church, ipinahayag ko doon. Ang saya-saya ko doon na lahat ng mga born again ay muling na born again. Ang saya-saya ko doon na mismong pastor ay na born again. Hallelujah. Sobrang kagalan ng puso ko. Pero pagdating dito, kayo mismo, o ang nakikinig nito, kung ano ang ginawa ni Satan, maging sa negosyo namin. Pero talo na si Satan sa buhay ko. Hindi ko pinili maging malungkot dahil hindi ko tinignan ang kanyang mga ginawa. Mas tinignan ko ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Can you imagine na kung titignan natin ang papel na ito? Na kung titignan natin ang tissue pala ito, na kung titignan natin ang tissue ito, puro puti, tama? Wala ko dalang puti. Kabayo, to see is to believe. Pero hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Live in USA! Yes! Amen! Ang gusto ng Diyos, gumawa ka muna. Okay? Gumawa muna tayo bago tayo magwala. Tama ba? Tama ba, Tatay Ted? Paniwala muna. Mga kapatid na minamahal, ganun po ang nangyari doon. Kung kaya napakaraming tao po na pinagaling ng Diyos. Ito ang pinakagrabe. Dinala niya ako sa ospital. At pagdating doon, yung taong yun ay may mga pika po
ganun, may bika pa ganun. Tapos yung kanyang paa ay nakapipit kasi dami niyang operasyon. Ito naman po isa, na pumunta mismo sa bahay, na yung kanyang bukol, malaki po ang tiyan niya. Eto, hanggang dito, na hindi po niya makapa yung bukol kasi nasa sa labas daw po ng mattress. Ibig po sabihin, ang laki-laki po ng bukol niya. Hindi po niya makapa. So, ginagawa niya ay ganito. Ganyan po ginagawa. Bakit po ganito ginagawa? Kasi sinabi niya sa akin, ipag-pray ko daw siya. Kasi sabi daw na, Brother Rob, Pastor Rob, anak ko, ay ako daw ay nagpapagaling. Hindi ako nagpapagaling. So, ganito po niya yun. Then, purihin ang Diyos, siya po ay isa. Nakatuwa po ang mag-asawang ito. Isa din po silang leader o rescue team na kagaya natin. Imagine natin yan. Isa po siyang rescue team na kagaya natin. Meron din po siyang Bible group, meron din po ang kanyang asawa, nagtutugtog, nagigitara, nagdadrum, lahat po. Kung ano ang ginagawa sa church, sila po yun. Pero, hindi naging malinaw sa kanila ang sinasabi sa pahayag. Mapalad. Hindi naging malinaw sa kanila. Kaya nanatili sa sakit hanggang sa lumalaki ng lumalaki. Bakit hindi mapagamot? May mga schedule pa daw, etc. Natatakot magpabika. Nung pagdating ko doon, lumapit ang mag-asawa habang ginugupitan si Jens, aking ako, yung kanyang asawa. Ang daming tanin po, nilalaki. Ang dami mong tanin. Habang ginugupitan,